Sa krus ni Kristo dinangal, itong ating pamumuhay, na para sa Kaniya lamang. Alleluia, 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 Alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sina Jesus at ang kanyang mga alagad ay nagdaan sa Galilea. Ayaw ni Jesus na malaman ito ng mga tao, sapagkat tinuturuan niya ang kanyang mga alagad. Sinabi niya, ang anak ng tao ay ipagkakanulo at papatayin, ngunit muling mabubuhay sa ikatlong araw. Hindi nila nauunawaan ang sinabi niya, ngunit natatakot naman silang magtanong sa kanya. At dumating sila sa Capernaum. Nang sila'y nasa bahay na, tinanong ni Jesus ang kanyang mga alagad, ano bang pinagtatalunan ninyo sa daan? Hindi sila kumibo, sapagkat ang pinagtatalunan nila ay kung sino sa kanila ang pinakadakila. Naupo si Jesus, tinawag ang 12 at sinabi, ang sino mang nagnanais maging una ay dapat maging huli sa lahat at maging lingkod ng lahat. Tinawag niya ang isang maliit na bata at pinatayo sa harapan nila. Pagkatapos, kinalong niya ito at sinabi, ang sino mang tumanggap sa isang maliit na batang tulad nito, alang-alang sa akin, ay tumatanggap sa akin. At sino mang tumanggap sa akin, hindi ako ang kanyang tinatanggap, kundi ang nagsugo sa akin. Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsiupo ang lahat. Isang pinagpalang gabi po sa ating lahat. Good evening. At pagbati rin po sa lahat ng mga kapwa nating deboto na nakikisa sa ating banal na misa, sa ating mga social media platforms ng Quiapo Church. Ang pagpapala ng ating Pong Jesus Nazareno ay sumainyo saan mang dako kayo ng Pilipinas o ng mundo. Isa siguro sa mga tanong na na-encounter natin, halos lahat siguro tayo, sana tama ako, no? Ay nung mga kabataan tayo, tinanong tayo kung ano ang gusto natin paglaki natin. O, di ba? Anong gusto mo paglaki mo? No? Kahit ako po, no, ay natatanong noong kabataan ko, sinasabi ko agad, walang pagdadalawang isip. Sabi ko, gusto kong maging doktor. Ito, pari po ako ngayon. Ano? Medyo malayo-layo ng kaunti. Pero ito yung mga tanong na bawat isa sa atin ay talaga namang sumubok, sumagot ng kung ano yung nasa puso natin. At marami ang sumasagot na gusto kong maging mahusay na doktor, mahusay na lawyer, mahusay na musician, mahusay na atleta, pinakamahusay na aktor o aktres. No? Marami sa atin ang gustong maging pinakamahusay, pinakamagaling. Pero pansinin ninyo, meron bang sumagot na, ay gusto kong maging janitor, gusto kong maging driver, gusto kong maging garbage collector, gusto kong maging katulong, gusto kong maging street sweeper, gusto kong maging labandera, o gusto kong maging waiter o driver. Hindi mali yung mga profesyon na yon, pero hindi mo madalas maririnig yung mga sagot na yon. Hindi ba? Sa katotohanan, no? Itong mga pagiging nais o yung nais nating maging pinakamahusay, no? Ito yung nagiging
dahilan bakit din umaalis sa ating bansa ang mga skilled workers o yung mga mahuhusay natin na mga electrician at kung ano-ano pa mang mga propesyon. No? Kasi nga, mas magiging malaki yung kanilang sahod doon sa ibang bansa. At kahit itong mga skilled workers na ito, yung driver, yung mga caregivers, waiters, sila yung namamayagpag sa ibang bansa. No? Alam niyo po, no? Siguro magkaisa tayo sa pananaw na bilang mga tao, lahat naman tayo gusto nating maging pinakamahusay sa kung ano man ang gagawin natin. Ayaw natin yung nasa kalagitnaan lang o yung walang kagustuhan talaga na maging mahusay. Gusto natin, no, ay yung pinakamahusay. We aspire for greatness. At hindi nakakagulat yon. Nakikita natin yan ngayon sa social media, no? Kayo na mga scroll o tayo na mga scroll ng scroll. Ang dami nagpapasikat, hindi ba? Kasi gusto talagang sumikat, ano? Mas sikat ang mga magaling at kailangan mas magaling ka doon sa iyong karibal o sa iyong katunggali, no? Sino ang makakabit ng record na ito? Sino ang mas magiging magaling, mas magiging kilala? Mga minamahal kong kapatid, magandang paalala ngayon ang ating ebanghelyo. At hindi tayo dapat magulat na ang mga apostol din ay nagnanais na maging pinakadakila sa lahat. They want to be the best. No? They want to think big. Dream big. Sabi nga, mangangarap ka na lang din. Di yung pinakamataas na. Wala naman daw kasing bayad ang pangarap. Hindi ba? No? Para bagang ang mga apostol noon ay gustong maging artista. Sa bagay nga naman, no? Kahit saan mapunta si Jesus, abay sikat, kilala. Siyempre, sasabit na ako doon sa kasikatan na yon kung ako man ang apostol. Di ba? Sino daw ang pinakadakila sa kanila? Yan ang pinagtatalunan nila. Kaya naman kinuha ni Jesus ang pagkakataong ito upang turuan ng isang napakahalagang leksyon ang mga apostol. Kung sino ang nais maging dakila ay dapat, no, siya ang maging huli at maging lingkod ng lahat. Ano kayang ibig sabihin ng ating Panginoong Yesus? Ano? Unang-una, hindi naman sa ayaw ni Yesus na maging mahusay o pinakadakila tayo. Okay lang yon. No? Okay lang yon. Kaya lang, minsan, no, siguro pinaalalahanan tayo ni Jesus, kung nais mo man maging magaling, sikat, dakila, wag sanang kainin nito yung buong pagkatao mo, na ang lahat na lang ng gagawin mo para maging sikat. Na nakakalimot ka na ng mga mas mahalaga pang bagay sa mundo, kagaya ng iyong pamilya, mga kaibigan, ang iyong dignidad bilang tao, baka mamaya sa kakanais mo na maging sikat at dalubhasa, nakakalimutan mo na yung mga mahalagang tao sa buhay mo at kahit ang iyong sariling dignidad ay nakalimutan mo na. No? Walang mga magulang dito na pipigilan ng kanilang mga anak na gusto kong maging mahusay na doktor. Siyempre, pag magulang ka, oo, gawin mo yan. Di ba? Kasi nais natin na matuto ang mga anak natin, no, sa kanilang buhay. Pero siguro itong pangalawang ito ang pinaka-importante sa itinuturo ni Jesus. No? Ayaw ni Jesus na kainin itong pangarap na ito yung ating pagkatao. No? Nasirain na nito ang ating pagkatao. Na inihihiwalay na natin ang mga sarili natin sa mga tao at sa kapwa natin, lalo na sa mga nangangailangan. Na tayo na ang pinakamagaling. No? Sasabihin mo sa Diyos, Lord, okay na, ang galing ko na. Yun yung nais iwasan sa atin ng ating Panginoong Yesus. Sana hindi tayo umabot sa ganong punto na nakalimutan na natin na kung anuman ang meron tayo ay biyaya mula sa Diyos. Napakalaki ng tendensiya natin bilang mga tao, lalo na pagka patuloy ang pag-angat at pag-unlad natin, na nakakalimutan natin na kung anuman ang meron tayo ay biyaya mula sa Diyos. Kaya pag nakakalimutan na natin na ito ay mga biyaya,
nakakalimutan na rin natin na magbahagi ng mga biyayang ito. Ang gusto na lang natin ay kumita ng kumita at maging tanyag. Kawawa naman yung mga tao sa paligid natin. Mga minamahal kong kapatid, ito yung magandang paalala sa atin ngayong araw na ito. Opo, pwede naman tayong mangarap na maging mahusay, maging sikat, no? Maging dakila. Pero sana sa pangangarap nating ito, huwag nating kalimutan yung pagkatao, yung biyaya ng dignidad, yung biyaya sa atin ng Diyos na buhay. Gamitin natin kung ano man ang meron tayo bilang isang paglilingkod, lalong-lalo na sa ating mga pamilya, sa ating pamayanan at sa ating simbahan. Humble service, isang paglilingkod ng may kapakumbabaan. Kayang kilalanin na kung ano man ang meron tayo ay biyaya mula sa Diyos. Yan sana ang hihilingin natin kay Jesus sa pagtanggap natin sa Kanya ngayon sa Eucharistia. Na sana sa kababaang loob ay matularan natin si Jesus na nag-alay ng Kanyang sariling buhay, hindi para lang siya ay sumikat o makilala, kung hindi para ibigay sa tao ang nararapat. Yon ay ang biyaya ng buhay at biyaya ng kaligtasan. Nawa gamitin natin ang kung ano man ang meron tayo para sa ikabubuti ng iba, hindi lang para sa ating mga personal na kagustuhan. Kagaya ni Jesus na siyang nagbigay ng pinaka-the best para sa atin.